So verse number 32 and 33. And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have come to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof. And all the people that we saw in it are men of a great stature. And there we saw the giants, the son of Anak, which come of the giants. And we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. God be the glory sa reading of His holy word. Isa pa lang sa amen o sa itang Diyos. Amen. Maraming salamat kami na all this year. Again, ito po'y pati pa rin ang ating series, The Difficulties We Encounter in Our Journey series. At pangatlo na po ito, Difficulties with Giants. That is the title of the message ngayong gabi. Difficulties with Giants. And ang record po ay nandito po sa full chapter 13 at yung buong chapter 14 din. So medyo mahaba po yan. Now, after traveling only about 2 months from Mount Sinai, so mula dun sa Mount Sinai, halos 2 buwan na po silang naglalakbay doon sa wilderness. At ang Israel ay dumating na po dun sa Bukana upang kanilang maranasan na yung God's great blessing at ipinangako ng Diyos sa nila. Yung land of promise. Ang tanging kailangan lang ay tawirin ang ilog upang kanilang marating in place of blessing, full of milk and honey, land flowing with milk and honey. So they were excited at the prospects of receiving God's promise, and then they discovered the giant problems that faced them in getting that promise. Excited sila, makakamtan na nila, at nararanasan na nila pangako ng Panginoon, pagpapala ng Panginoon, ngayon pa man, ay medyo sila po ay nabigla na meron po silang dapat na malagpasang obstacle. At ito ay yung mga higante na nakatira doon po sa kasalukuyan pong nakatira doon sa lupang pangako. Literal na higante ang kanilang higante problema. You see, sabi nga natin kanina, yung kanilang karanasan ay example ng karanasan natin. Ganun po talaga po yung journey of faith. Katulad sa ating paglalakbay bilang mga mananampalataya sa mundong ito na hindi natin tunay na tahanan. It is full of promises from God. Yet, it also means facing giant problems in the process. Samantalang tayo po ay naglalakbay at pinangahawakan natin at isa-isa nating natutuklasan by studying the Word of God, yung mga dakilang pangako ng Diyos, yung napakagandang plano ng Diyos sa ating buhay. At ang iba sa mga ito ay atin nang naranasan at natupad na sa atin. Pero sa ating patuloy na paglalakbay, ay hindi po natin may pagkakailan na tayo din ay may mga higanting hinaharap at kakaharapin pa. Amen po ba? Amen. We're going to face giant problems as we journey in our faith, right, to experience the fulfillment of God's promises sa ating buhay. So, if we act in faith, yung mga giant situations ay mga babaksak sa harapan ng Diyos. But if we become fearful, instead na maging faithful, magiging fearful tayo. At tatalikod tayo sa Diyos. O lilihis tayo ng landas. At hindi natin susundin ang kalooban ng Diyos. Ano mangyari? We will lose out on many of God's best promises. Hindi mawawala yung ating kaligtasan sapagkat hindi na mawawala yan gaya ng pinangako ng Panginoon. Pero yung ma-enjoy mo yung mga promises, mga blessings that are conditional, ay hindi mo na mararanasan pa. Kung pipiliin natin matakot
at tumalikod. So how we deal with our giant problems will determine the outcome of so many of God's promises to us. Remember, nabanggit ko na ulit, kanina, ulitin ko lang ngayon, paulit ko yung binabanggit natin, nililinaw dito, na ang blessing po ng Diyos ay conditional. Hindi ito kagaya ng grace, di ba? Grace is unmerited, unconditional favor from God. Pero ang blessing, may certain conditions na kung hindi po natin mamimit o hindi natin mapupulfill yung conditions na yun, we will not receive the blessing. So nakadetermine na po sa ating pong pagharap sa mga giant problems sa buhay na ito, sa ating paglalakbay sa mundong ito, ang magiging outcome kung gaano sa mga pangako ng Diyos ang matutupad at mararanasan natin sa ating buhay. So gaya ng ating mga malimit na ginagawa sa ating mga serie nito, nais nating malinawan agad-agad yung leksyon na naisituro sa atin dito ng Panginoon sa magitan nitong ating pag-aaralang bahagi ng kasaysayan ng Israel. Tinuturuan po tayo dito ng Bible to face giant problems with faith. Ito po yung lesson that we should learn from this message. The Bible wants to teach us to face giant problems with faith, to trust our God and to trust in His promises of help to overcome the giants we face in our life. Nakikinig ko? That is the lesson that the Word of God, particularly itong ating subject ngayon, na nais ituro sa atin. To face our giant problems with faith, not with fear. Okay? Not to faint, but to face them with faith, to trust God in His promises of help to overcome these giants that we're going to face in this life. Apat na bahagi ito, kaya kailangan bilisan. Una, verses 1 to 25, dito sa chapter 13, nakita po natin yung giant prize. Giant prize. Okay, higanting, premyo. Higanting gantimpala. Nakapanood mo yan sa giant promises ng Panginoon. Yung pangalawang puntos, nasa verses 26 to 33. Higanting mga pangako. Pero how did the Israelites responded din sa mga kanilang inaharap na sitwasyon? Yung sa higante na kanilang nakita o binalita sa kanila. Nakita natin si chapter number 14, verses 1 to 9, ang naging response mo nila ay panic. Giant panic. Napakatinding pagpapanik yung kanilang ginawa. At anong resulta po ng unbelief? Okay? Ng kanilang disobedience to God. They paid a giant price. Higanting presyo, cost, ang naging resulta kapaloob sa verses 10 to 45 ng ating pong text. So ito po yung apat na higante na leksyon na naisituro ng Panginoon sa atin dito sa ating message ngayong gabi. So dito po sa verse 1 to 20, take notice of the anatomy of a promise. The anatomy of a promise. Alam niyo yung sangkap. Kung sinabing anatomy, pag-aaral nito, di ba, ng mga bahagi ng katawan, mga sangkap ng katawan. Bigyan pansin po natin yung mga sangkap po ng pangako. Nandito po yan sa verses 1 to 20. Ang Diyos po ay nangako sa Israel ng lupain na flowing with milk and honey. Therefore, it is a delightful land. It is going to be a wonderful experience. There will be plenty for all of them. Sapat para sa kanilang lahat. Sagana para sa lahat. At meron na pong mga syudad that they could call their own. Nung sila po'y nasa Egypt, wala po silang sarili. Sila po'y mga alipin. Hindi nila sariling syudad, hindi nila sariling pagmamayari. But this time, sa lupang pinangako ng Panginoon, meron silang sariling bayan na matatawag nilang kanilang sarili. Meron silang mga pananim, sagana.
Hindi lamang para sa kanila, kundi sa kanilang mga anak, sa kanilang buong pamilya. Pagkain sagana ang naghihintay sa kanila doon sa lupang pangako. Indeed, it is a delightful land. And therefore, dahil ito po'y mayroong mga dating nakatira, pero hindi sila mga lehitimong may-ari nito. Mga squatters lamang sila, mga informal settlers lamang sila. Kaya, sila po'y papalisin ng Panginoon at ilalagay yung lehitimong may-ari. Pinangakuan niya sa lupain. Ay meron na pong mga tahanang nakatayo rito. Meron na pong naitayong siyudad. Meron na pong mga tinanim na mga pagkain, mga halaman. Hindi na po gaano sila mahihirapan. And all they had to do was to go and enter and possess the land. Yun lang ang kanilang gagawin. Hello? Pinangako ng Diyos that He Himself will drive their enemies out if they will they would go in faith. They will go in faith. Kung magtitiwala sila at sa pagtitiwala ay kanilang ang papasukin at aangkinin ang lupain. Kaya nga, ang tawag dito, promised land. At ito pong promised land, kung ating pag-aaralan, bago pa umabot ang puntong ito po ang naging inspirasyon nila upang kanila pong matawid yung disyerto at harapin yung mga difficulties ng kanilang paglalakbay sa ilang, yung promised land. Ito po'y nag-motivate sa kanila, nag-inspire sa kanila para tiyagain, para tiisin yung hirap ng paglalakbay sa ilang at ay pati na rin yung mga hinarap nilang mga problema sa ilang hanggang sa umabot sa puntong ito. Di lamang nila pinangarap, ito yung kanilang panaginip. They had dream of this place. Dreams built solely on God's promises. Panaginip, pangarap, bagay sa pinangako ng Diyos. So they had literally bet everything on this promise of God. They had left the security of Egypt behind. Although alam natin na slave sila doon. And yet, they have left yung somewhat security they have in Egypt. They had braved harsh desert condition with no other place to go. They had trusted God with His promise. Indeed, it was a wonderful promise from God. What a blessing! And yet, yung actuality of the promise, yun naman po makita natin dun sa verses 21 to 25. Yung, ano ba yung actual na pangako? Ito po, God wanted them to know just how good the land was. So instructions were given for Moses to send in 12 spies to check it out. Ang intention po ng Diyos, sa pagpapahili tulad na magkaroon po ng mga espiya upang titikan ng lupain, ay para makita nila kung gaano katotoo yung pangako ng Diyos. Yung talaga ito ay isang magandang lupain, saganang lupain. Kaya ito po ang intensyon ng Panginoon sa pagpapahintulot na meron pong espiya na maunang pumunta at tumigpig po doon sa lupain. And as these 12 leaders went, okay, mga younger leaders ito, at meron din mga older men, okay, na nasisibing mga general guidance nila. Pero ito pong mga espiya ito, higit na kailangan po nila ay mga bata and stronger men. Kaya dito po makita natin yung listahan ng mga espiyang pinadala. Okay? And God's promise turned out to be better than they had ever dreamed. Nung sila po nandun na sa lupain, okay, kaya ang Panginoon pinitulutan na sila ay mag-espiya. Ay kanila natuklasan na higit sa kanilang inaasahan, higit sa kanilang inimagine, yung pinangako ng Diyos ay tunay na kamangha-mangha at isang malaking pagpapala. They found fully developed cities that would become theirs. Hindi na sila magtatayo ng kanilang siyudad. Hindi na sila magtatayo ng kanilang mga bahay. Nakatayo na lahat. Hindi na sila magtatanim ng kanilang mga halaman, ng kanilang pagkain. Dahil mga nakatanim na.
naghihintay na lamang na anihin. Saganang ani ang naghihintay. In fact, as proof, they bring back a single branch bearing a single cluster of grapes. Isang branch lang ng grapes, yung cluster of grapes, di ba? Antag doon, bungkos. Buwig, parang sa sagi, isang buwig ng ubas. Na gaano kalaki at kadami. Kailangan nilang tinggain at dalawa yung magbitbit para ipakita talaga namang sagana yung lupain. Tulad ng pinangako ng Diyos. It was more than they had ever dreamed. Nakikinig po? Yes. You know what? Let us apply this sa atin, no? Ganun din naman ang mga pangako ng Diyos sa atin ngayon. Higit sa ating naisip. Higit sa ating inaasahan. Higit sa ating nai-imagine. At the end of 40 days, ito pong 12 spies, they returned to share the report. At ano yung report? Okay, dito na pumasok yung giant problems. Mabilis na pala ito, no? Sa verses 26 to 33. Una-una, binigyan din dito yung arguments of the pessimist. Yung mga pangangatwiran, yung mga pagdadahilan, at yung mga opinion, yung mga pessimist. Ano ba yung mga pessimist? Yung mga tao na ang state of mind ay hindi nakakita ng mabuti. Walang positibong nakikita, kundi negatibo. No, maraming Kristiyanong ganyan. Pessimist. Walang nakikitang mabuti. No, walang nakikitang positibo. Lagi na lang negatibo. So ito po, ang nakita natin na senaryo na nakapalo po ito sa verses 26 to 33. In fact, verse 10, this spies do is to show the fruit of God's promise, which is a good first step. They show the evidence that God's word is true. Totoo. Diba? Yung pong, particularly, ito pong yung dalawa sa 12 spies. Di pa man, kahit sila mismo, sinasabi nila, gaya na pinangako ng Diyos, flowing with milk and honey. So, yung realidad ng pangako ng Diyos, actually is better than they had ever thought possible. So, they clearly reported that the land was indeed tulad ng pinangako ng Diyos. Pero may salitang but. But, nakita niyo ba yung verse 31? May nasalitang but. Nababasa? Hello? Anong sabi niya? But, the men that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. The little word but introduces a big mistake. For not only did they see the blessings, they also become obsessed with the obstacles. Even here, no, the report is essentially true. Totoo naman, may higante. Totoo naman, may higante. No? It was not so much the actual reporting of the fact that was the problem, hindi yung may higante. Totoo naman, may higante. Ano yung problema? It was the lack of faith in addressing these giants. Yun po ang problema. Totoo naman, may higante. Pero yung pananalita ng kawalang pananampalataya sa Diyos, yun ang problema. Totoo namang maraming pagsubok sa buhay Kristiyano eh. Totoo namang hindi madali yung ating paglalakbay bilang mananampalataya sa mundong ito. Totoo namang mahirap na may sakit ka, mahirap pag wala kang pera. Totoo namang may katitisuran sa mga may nararanasan. May manakanak ka o may mga nakikitang katitisuran sa iglesia. Totoo namang mahina tayo. Hindi tayo perfecto. No, hindi tayo dapat magpanggap, hindi tayo dapat magsinungaling. Yung mga bagay na ito'y totoo. Pero wala dun sa totoo,
Yung problema, yung kawalan ng pananampalataya sa pagharap sa mga totoong bagay na ito. Oo, may problema, pero may pananampalataya ka ba sa Diyos na malalampasan mo yung problema? Mapagtatagumpayan mo yung pagsubok. May pananampalataya ka ba sa Diyos na hindi sapat na dahilan yung katitisuhan para tumalikod ka sa Kanya? Hindi sapat yung kahirapan o yung kahit na yung karamdaman para ikaw ay magpatalo. Totoo, may higanting problema sa buhay Kristiyano. Pero hindi yung katotohanan ng problema ang issue dito. Ang issue dito ay totoo ba yung pananampalataya natin sa Diyos? Yung kanila pong report ay totoo naman. Pero ni-report nila sa paraang nagpapahayag na hindi sila nananampalataya sa Diyos. At they shared their conclusion with all the Israel that these giants were too much for them. Imposible nilang matalo ang mga higante ito. At sa puntong ito, they had forgotten na pinakamalaking higante sa lahat ay walang ibang din Diyos. Mas malaki pa sa higante, Diyos. There is no hope whatsoever in their report. Inalis nila ang paningin nila sa Diyos. At nakatuon na lamang to their human eyes dun sa mga higante. Kaya hindi nila nakita ang kalakihan ng Diyos. Their pessimism was great. They saw no sense in even trying. Why bother to try? They will only fail in the light of the great opposition. Their mistake was in their conclusion. We can't attack these people. They are stronger than we are. Yan ang yung naisipahiwatig sa verse 31. How true. How true. But the enemy was not stronger than God. And that is one thing they forgot, no? The enemy is stronger than we are. And yet our enemy will never be stronger than our God. Amen. Ito ang problem. Ano yung problem? It has something to do with focus. They have taken their eyes off of God at nakafocus na doon sa higante. At laging ganito ang problema. Tandaan niyo si Peter, mensahe natin noong Sunday. Hello? Amen. Diba? Nagawa niyang lumapat at hindi lang ilang akbang. Napalapit niya siya sa Panginoon para ang Panginoon agad na maabot yung kanyang kamay nung siya lumubog. Nagawa niyang lumapat kahit na nandun pa rin yung hangin, nandun pa rin yung alon, nandun pa rin yung bagyo. Nagawa niya nga bumaba ng bangka kahit na maalon eh. Yun ang pagbaba ng bangka, mahirap yun eh. Nagawa niya. Pero nagpasimula siyang lumubog. Alisin niya ang paningin niya sa Panginoon. Lumalipat ang focus niya sa iba. Kaya marami, nanghina sa wet, nakapokus na sa problema. Nanlamig kasi nakapokus na rin sa katitisuran. Sa iba na natuon ang pansin, nag-backslide dahil napokus na sa sanglibutan. Kagaya ni Dimas, dadating kasama ni Apostle Paul, pero iniwanan siya sapagkat pinili ni Dimas ang sanglibutan. Nalipat yung kanyang atensyon na sanglibutan. The issue here is the focus. No? Yung Israel, yung armies of Israel trained para makipagdigma at ipagtanggol ang bayan, ipaglaban ang bayan ng Panginoon. Nanginginig at nagubugan ng tuhod sapagkat ang nakita lamang nila ay higanting si Goliath. Kalaban na mas malaki sa nila. Kalaban na hindi nila matatalo. Mahirap kalaban yan, malaki. Buti nila dumating si David. Nakita rin ni David yung parehong higante. Sila tingin nila, ang hirap talunin. Pero kay David natuwa. Hindi mahirap tamaan. Ang laki nito para mag-mintis ako. Hindi mahirap tamaan sa tulong ng Diyos. Mga minamahal ko kapatid, mga kaibigan, there are always going to be giants blocking us from God's promises.
Hindi pwedeng walang hadlang ang kalaban sa pangako ng Diyos sa ating buhay. Hindi niya hayaang tanggapin natin yan na walang hirap, walang pakipagbakaw. No. Hindi siya mismo magsisilbi sa atin in a silver platter. Lahat itong mga pangako ng Diyos. May mga higante siyang ilalagay upang hadlangan ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Pero, ulitin ko lamang mga kapatid ko, hindi yung mga higanting nilalagay sa kanas ang problema. Ang problema is how we see these problems, how we see these giants, and how we see God. Nandun ang problema. Sino ba ang mas malakas sa tingin mo? Yung higanting problema mo o ang Diyos? Yung higanting karamdaman mo o ang Diyos? Yung higanting katikisuran o ang Diyos? Yung higanting kahirapan o ang Diyos? Ano pa mang higante ang nilagay ng kalaban? Sino ba ang mas malaki? Sino ba ang mas malakas? Sino ba ang mas magtatagumpay? Yung higante o ang Diyos? Doon nakakatalo. Notice their perspective in verses 28 and 33. Look at your Bibles. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled and very great. And moreover, we saw the children of Anak there. But the men that went up with him said, we will not be able to go up against the people, for they are stronger than we. So the pessimists look at how big the problems are and how small they are. Their focus was completely off of God. And the worst part of this, however, was that they even influenced so many others of the Jewish people. They influenced the confidence of almost the entire nation. These 10 spies who gave an evil report led 3 million others into despair. Look at verse 32. And they brought up an evil report of the land, which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it, it is a land that eateth up the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of great stature. Listen. Tandaan natin isang bagay nito. Nag-uusap po ako. Our faith or lack of faith can deeply affect others. Let me repeat. Our faith or even our lack of faith can deeply affect others. They encourage disbelief sa Israel in God's promises, in God's power, in the Word of God. Sabagat ang Diyos ang nangako sa kanila that He would give them the land. Now, the entire nation, with the exceptions of the few, they don't believe God, nor trust in His Word, nor trust in His leaders. They no longer believe Moses and Aaron. You see? So ito po yung ginawa ng mga pessimists na to. But look at the acclamation of the positive. Acclamation of the positive. Si two guys. To God be the glory, merong dalawang lalaki rito na merong ibang perspektibo sa lungat doon sa majority ng mga espiya. Sino yun? Sino sila? Si Caleb at bibig ba pinag-usulat mo? Si Caleb at Joshua. Okay. Here, Caleb tries to stop the negative talk and inspire some faith. Caleb's call is to do exactly what God called them to do. May ganti man o wala. Gawin natin, inutos ng Diyos, inutusan tayo ng Diyos, gawin natin. May ganti man o wala, gawin natin, utos ng Diyos yun eh. Wala tayong ibang dapat gawin, sumunod sa Diyos, magtiwala sa Diyos. Diyos siya, mabuti siyang Diyos, tapat siyang Diyos. Kaya wala tayong ibang dapat gawin, sundin ang Diyos. May ganti man o wala. Yung confidence ni Caleb sa Diyos, sa salita ng Diyos,
Sabi ng Panginoon, magtatagumpay tayo. So huwag tayong magduda dyan. No matter what in the flesh God seems to be. Okay? Magtatagumpay tayo. Magtatagumpay tayo. This is a statement of faith. This is standing on the promises of God. Rather than sitting on the perils. Hello? Kaya nga sabi mo, pakata mo nga, Jobert, tuntunan mo nga iman, standing on the promises of God. Pero ang sabi, kinakanta yan. You see, standing on the promises of God, pero ginagawa natin, we are shrinking and doubting the promises of God. Kinakanta lang natin, pero hindi nakikita sa ating buhay. When faced with overwhelming giants, yung advice ni Caleb ay napaganda. Sabi niya, don't complain or argue. Ang advice niya is to be silent. Meaning, don't complain or argue with God. Just obey God's word. To do what we were told to do. This is the test of faith, mga kapatid. Ito pagsubok sa ating panampalataya. To obey God's word and not to panic. Even when we feel like we are drowning. This is important. A very important statement I'm going to give. Are you ready? Yeah. You can't go wrong trusting God. Everybody should say amen to that. Amen. You can't go wrong trusting and obeying God. Amen. Isang speedboat driver ang nagkaroon ng terribling aksidente. Pero na-survive niya. Alam niyo paano siya na-survive? Buti naalala niya yung training, yung instructions na binigay sa kanya ng mga experts on how to keep from drowning. Pag ikaw ay napailalim sa malalim na dagat in a high-speed accident. Napakabilis ng kanyang speedboat, pag mapagtakbo ng kanyang speedboat, nung siya isalpukin ng malakas na alon. Na parang ka na rin sumalpok sa pader mo, o kaya sumalpok sa kaparehong sasakyan. Kaya, ang nangyari, siya ay lumubog. Yung pagsalpok pa lang, nakakatakot na yun, nakakabigla na yun. And lumubog ka pa. Ayun, gusto niyang lumagoy agad, di ba, parang umahon agad. Mula sa ilalim ng tubig. Kaya nagkaroon siya ng vertigo sa ilalim ng dagat. Anong vertigo? Hindi niya alam saan ang direksyon papunta sa taas. Pwedeng lumagoy siya, pero palalim pala, lalo niya ikamamatay. Pwedeng lumagoy siya, hindi mo pala paahap. Kahit napahalaman lang, pangalawa, lalo niya ikapapahamak. Naalala niya instruction sa kanya. Ang instruction? Huwag ka nang magpapalag. Tumigil ka lang. At lulutan ka nila pataas. Lulutan ka ng tubig pataas. And that's what happened. Kaya siya nakasurvive. Bakit? Naalala niya yung instruction ng mga marunong at eksperto nagturo sa kanya. At sinunod, pinagtiwalaan niya lamang yung mga instruction nito. Alam niyo, maraming kaso kaya namamatay. Nagkaroon ng panic doon sa ilalim ng dagat. Na lumalangoy, marunong lumangoy. Kaya maraming marunong lumangoy na nalulunod. Kasi nagkakaroon ng vertigo. Pero sabihin, hindi nga alam ang direksyon. Lumalangoy sila pero palalim. Lalo lang, napapailalim at napupunta sa kapahamakan. Nakikinig po? Ha? Ano ginawa niya? Hindi niya sinunod yung kanyang takot. Hindi niya nayang talunin siya ng panik. Nag-relax siya. Nagtiwala siya. At yun ang problema na marami sa atin. Pare-pare tayo may mga problema. Pare-parehong nakakaranas ng mga pagsubok. Pero bakit iba nagtatagumpay? Bakit iba bumibigay? Kasi iba, natutong magtiwala sa Diyos. Iba, kinain ng takot at nagpanik at nag-alimlayan.
So yun po, if we obey God's word, even the worst giants we face will fall before us. So ano ginawa ng Israel? Nagkaroon ng giant panic. Verses 1 to 9. Afraid of the plunder. Sabi dito, verses 1 to 4. 10 bad reporters inspired panic in 3 million people. Buong gabi, sabi ng mga verses, umiyak ang bayan. Sila ay, they grumbled about the leadership given by Moses and Aaron. Alam niyo, delikado pag nagpanik ka eh. Dahil kanyo, hahanap ka ng sisisihin. Pag ang umira sa iyo panik sa iyong sitwasyon, you will look for someone to blame. So sila, sabi, how dare Moses and tell them God's blessing were theirs, only to lead them into the face of giant issues. Kasalanan nila Moses at Aaron ito. Niloko nila tayo. Sabi nila ay blessings. Hindi. Higanting problema pala yung ating kakaharapin. At nakalimutan na nila ang mga ginawa ng Diyos sa nakaraan, yung 10 salot sa Egypt, at iba pang mga himala sa ilang, yung mga tulong ng Diyos sa kanila, hindi na nila naalala yan. Pag nagpangit ka at tinalo ka ng takot, kakalimutan mo ang mga ginawa ng Diyos sa nakaraan. Kaya walang buting idudulot ng pag-alinlangan, yung panic, yung takot. In their discontent, they pretend that their concerns are for others, their wives and children, and they want to choose new leaders who will take them back to Egypt. Those that ignore God, so to say, will usually ignore God's leaders too. Pati ka naniniwala sa mga tinuturo ng pastor. Hindi kami authority, pero when it comes sa teaching mo, ito yung Word of God. Word of God na pati ka naniniwala. Kasi hindi ka naniniwala sa Diyos at sa Word of God, kahit anong turo ng pastor from the Word of God, hindi mo rin paniniwalaan. Ang problema, you don't believe God. That's the issue. So they made the assumption that God is cruel. Tinulungan lang ba tayo ng Diyos para tayo ay maging miserable, mamatay sa kamay ng mga higanting ito? So ano po yung sinasabi nila? Itong ginagawa nila, pinapakita nila. Meron silang direct attack at the goodness of God. Ina-attack nila yung very character of God Himself. Parang ginawa ni Satanas. Nung tinukso si Eva. Diba? Pinagbabawalan ba kayo ng Diyos? Ay, hindi. Hindi pa sa puno kahoy. Hindi nyo ginawa ng Diyos sa inyo, hindi siya mabuting Diyos. At alam niyo, hindi eksaktong gano'n, pero yan ang na-escape parating. Sapagkat alam ng Diyos, pag kinain nyo, talaga mabuti siya. Alam niya kasi magiging gaya kayo ng Diyos eh. Kaya ayaw niya kainin kasi ayaw niya mapabuti kayo. Ano inatake ni Satanas? Yung goodness ng God. Yung truthfulness ng God. Hanggang ngayon, yun ang inaatake sa atin. Bakit hindi ka makapagtiwala magiging po? Kasi pinagdudahan mo yung pangako ng Diyos. That He will bless you. That it is more blessed to give. Nakikinig po. Ba't hindi mo sinisira ng gas ng mahal mo sa buhay, kamag-anak mo, pamilya mo? Because you don't believe the promise of God. That He will save you in your household. That through you, yung place of death na kapasok sa iyong pamilya. Bakit hindi ka nagsishare ng gospel? Because you don't believe that the gospel is the power of God unto salvation. You don't believe the goodness of God. And by doing so, you're not aware, you're attacking the very character of God Himself. They expressed the wish that they would have rather die in the desert. Or even, sana napatay na lang kami dito sa ilang o doon sa disyerto kaysa harapin namin ng mga higante ito. Ingat kasi sinasabi mo sa Diyos. Why? Because this desire will prove to be their downfall. Downfall, rather. Why? Because God
answered their prayer. Again, this is not the first time. Sometimes the greater danger is not the failure to get from God what we want, but getting from God exactly what we want. Sinabi na ng Diyos kung ano yung kalooban niya, pero pinipilit mo pa rin yung hindi kalooban ng Diyos para sa iyo. Hinihingi mo pa rin, hinahamon pa ang Diyos. Papanganin na ibigay ng Diyos yung gusto mo. We ought to thank God, hindi lahat ng panalangin natin nanirinig niya. Sapagkat alam niya, hindi lahat ng panalangin natin tama. Hindi lahat ng hinihingi natin makabubuti sa atin. So advice with the promise is what we have in verses 5 to 9. Advice with the promise. Si Moses, sa harapan ng buong assembly, nagpatira pa. Ano pong posisyon yung pinapakita nila ito? Sa lumang lipunan, mga time na yun, yung aksyon ganito ng propeta ay pagmamakaawa sa Diyos. Sa mga inaasahan niya, yung ginawa ng bayan ay karapat-dapat agad-agad parusahan ng banal na Diyos. Kaya yung kanilang naging ginawa, they fall face down, ay pagpapakita ng kanilang pagmamahal sa bayan. Kanilang pagmamalasakit. Death was about to strike these rebellious people. But Moses and Aaron put themselves willingly between the rebellious people and God and interceded for them. Na-imagine ba nung una, si Moses pinag-pray niya, patayin na itong bayan ito sa pagkainis niya. Ito yun, no? Ito na yung oportunidad niya. Kaya yun hiningi niya ng una. Pero baliktad ang ginawa ni Moses. At may dahilan si Moses bakit ibig na hiningin niya na patayin na ng Diyos ang bayan at mamili na ang Diyos ng panibagong bayan at pangunahan ni Moses dahil na sinabi rin ng Diyos dito. May dahilan si Moses bakit siya namagitan. Pero, ang maganda po, hindi lang si Moses, si Joshua at si Caleb, they made a concerted effort to incite some faith. They call upon Israel to trust God. Yung po nakapaloob sa chapter 14, verses 6 to 9. When Joshua the son of Nun, and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes, and they spake unto all the company of the children of Israel, saying, the land which we passed through to search it is an exceeding good land. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it us a land which floweth with milk and honey. Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. But all the congregation bade stone them with stones, and the glory of the Lord appeared in the tabernacle of the congregation before the children of Israel. So what we have here, mga kapatid, no? Yung concerted effort ni Caleb at Joshua to incite some faith. They call them to trust God. They remind the people that the promise of God is indeed good. They remind the people that God will follow through on His promise. Tuto pa rin ng Diyos yung kanyang pangako. Yung sila lamang ay susunod sa pananampalataya. Pinalalahanan nila ang Israel that the odds are changed with God's power. Their protection is gone without God's help. But God's power is with them only if they only will respond in faith. So si Moses and Aaron live for faith and not for fear. So panic and fear won the day. Sad to say. Hindi ba? Panic and fear won the day. However, faith was abandoned, and so the stage was set for loss and judgment. That's why in verses 10 to 45 ng chapter 14, yung malaking naging kabayaran sa kanilang pagre-rebelde. Yung malaking
kaparusahan, naging consequence sa kanilang unbelief. Giant prize. Look at the attitude of a prophet in verses 10 to 25. That they only responded with faith. Bagamat ang manampalataya, hindi rin ganun kadali. Ngayon, ang manampalataya is less painful kaysa hindi sumampalataya. Hindi madali, mahirap manampalataya, but it is still less painful in compare sa hindi sumampalataya. Alam niyo po ba na merong yung tinatawag na African impala? Alam niyo ba anong klaseng hayop yan? Mukha siyang deer, pero antelope yan. At itong klase ng hayop na ito, kayang tumalon ng 10 feet high. At yung layo ay kaya nga 30 feet length. Para siyang kusay, pero ibang klase ng kote ng sungay niya. At ang taas niyang tumalon, kaya imagine 10 feet high. Kung ito mula dyan, 10 feet yan, ganyan kataas tumalon yan. Pero yung layo ng talong niya, mas matindi, 30 feet. Yung length pag tumalon. And yet, sa zoo, ang bakod lamang kung saan siya nakakulong ay 3 feet high. At hindi siya makalabas. 3 feet lang. Kaya niya 10 feet, kaya niya 30 feet. Pero 3 feet lang yung bakod, hindi makalabas itong impala. Alam niyo kung bakit? Kasi yung bakod, solid. Ibig sabihin, hindi rehas, hindi string, hindi, di ba? Solid na bakod. Solid. Ibig sabihin, hindi nakikita yung kabila. Kaya ang impala, kaya niyang tumalun ng gano'ng kataas at gano'ng kalayo, basta alam niya kung saan siya babaksak. Kaya hindi niya alam kung ano babaksak kanya sa kabila. Sapat yung distansya niyo para hindi niya makita kung ano, at yung solid na bakod na yan, para hindi niya makita kung saan siya babaksak. Kaya kahit kaya niyang tumalon ng napakataas at tumalon ng napakalayo, hindi niya magawa. Bakit? Hindi niya alam kung saan siya babagsak. Ngayon, this is what the lack of faith does to us. Yung kawalan ng pananampalataya, ganun. Sa pananampalataya, may mataas tayong magagawa. Sa pananampalataya, may malayo tayong kayang abutin, kayang marating. Pero pag walang pananampalataya, kahit simpleng problema, kahit marami ng pinatunayan ng Diyos sa atin, kahit nabasa mo na sa Biblia, yung kawalang pananampalataya ay parang solid na bakod sa impala na natiling nakakulong samantalang may kakayanang makalaya. Ang galit ng Diyos ay ay nabunsod sa kanila. At sinabi ng Diyos to stand clear while He will destroy these faithless people. He promises to make a new nation from Moses. Pero gaya binanggit ko kanina, noong una, ni-request ni Moses. At yung noong una pa, baka magpasalamat pa si Moses sa plano ng Diyos. Lord, tama po yan. Sabi ko sa inyo, una pa, patayin nyo itong bayan ito eh. But this time, si Moses pa na magitan, nagmakaawa. Lord, wag! Wag po, Lord! Ang tanong, bakit? Interesting kasi yung vision na binigay ni Moses dito. Tinan niyo po yan, nandito siya sa 10 to 25 eh. Ano sabi ni Moses? Buhay, diretsuin na natin. Sabi nga, ano isipin ng mga taga-Ehipto tungkol sa inyo, Panginoon? If you destroy your own people, inilabas kayo sa Egypt para patayin lang din kayo. Anong klaseng Diyos yan? Dinagdag pa ni Moses, what will the other nations think of you, Lord? Ano isipin itong bansa? Walang kwentang Diyos yan. So in other words, itong test kay Moses din eh. Hindi lang sa bayan, ito yung testing kay Moses. If he had the heart of God to save the people. And Moses passed his own test.
So, prayer ni Moses ay dininig ng Diyos. Pinatawad ng Diyos ang bayan. Verse number 20. Pero, ito, huwag natin kakalimutan. Hindi na rin bago ito. Kahit kung pinatawad ka na at ang Diyos ay laging handa magpatawad, ang Diyos hindi madamot magpatawad, laging nandiyan pa rin yung issue of discipline. Forgiveness is granted, but the consequences of their actions will still be experienced. At ganyan po lagi kaso mga kapatid. Ang Diyos pwede kang patawanin. Kaya yung consequence ng ginawa mong kasalanan, ay ibang usapin na yan. Halimbawa, ikaw ay lasenggo. Sana wala naman dito. At sa pagiging lasenggo mo, napaaway ka. Napaaway ka, yung kinalaban mo, nabugbog mo, ay hindi lang nasaktan, napatay mo. Nung mawala yung tama ng alak sa'yo, humingi ka ng tawad sa Diyos. Napatawad ka ng Diyos. Pero, hindi ibig sabihin nun, hindi ka na makukulong sa ginawa mong krimen. Hello? Ha? Nalaman mo, yung kakasgarilyo mo, kakainom mo ng alak, nagka-cancer ka. Humingi ka ng tawad sa Diyos, papatawarin ka ng Diyos. Pag magkaya ng Diyos, ay wala, pagalingin yung sakit. But most of the time, you have to suffer the consequence of your sin. Nag-immoral ka, nabuntis ka dahil sa immoral na bagay. Hindi mo asawa, hindi kayo mag-asawa, nabuntis ka. Humingi ka ng tawad sa Diyos, papatawarin ka ng Diyos. Pero, yung pagdadalang tao, panganganak, at magkakaroon anak out of wedlock, mangyayari pa rin. Nakuha niyo ba? The consequences of their sin is that no one of them will enter the promised land. Wala sa nila makakapasok sa promised land. Only those who had faith. Eventually, sinihin mo kayo. Si Caleb, yung Diyos na naman. At ano pinapakita? Yung kasalanan, may parusa, may konsekwensya kahit patawarin ng Diyos. Pero yung pananampalataya, makinig, yung sumusunod, may gantimpalaan. Ginagantimpalaan ng Diyos yung mga nagtitiwala at sumusunod. Hello? Amen. So in mercy, God instructs Moses to go back by a way that won't take them into contact with the Amalekites. O sige. So, ikot. Instead na ilang araw na lang na journey to the promised land, naging 40 years wandering. And one by one, dun sa ilang nangamatay, yung mga lumabas sa Egypt. At yung mga, less than 20 years old, sila lang. Yung mga di ba, naging bunga-bunga na nila dun sa wilderness, sila lang yung nakapasok sa pangunguna ni Joshua at ni Caleb. They missed the chance to believe God. And it would prove to be a costly mistake. Let me repeat, it is a costly mistake not to believe God. Isang malaking kamalian, may malaking pagsisisihan mo na bunga ang hindi magtiwala sa Diyos. Noong panahon na sa isang lugar kung saan ay mayroong military attack with many bombs, kinatake isang bayan na maraming bomba. Yung tatay, awak-awak niya yung kanyang anak na lalaki, maliit na anak na lalaki. At mula sa building, ay kasi tinamaan ng bomba yung building. Itatakbo sila. At meron, nakakita sila ng shelter. Ibig sabihin, ito yung taguan, ginawang taguan para dun sa mga bomba. Yung bata, medyo nabitawan, yung tatay tumano na. Ang sabi ng tatay sa bata, tumano ka anak. Dahil sa bomba, alam niyo nangyari, may sumabog na building, may paligid, madilim. Mausok, mairigabog. Sabi ng tatay na, tumalo ka na. Sabi kita, sabi ng bata, I can see your father. Hindi kita makitantay. Ano ba sa atin? Pero sabi ng tatay, hindi mo ko nakita anak, pero nakikita kita. Tumalong ka. Kahit hindi mo ko nakita kita, sasaluhin kita.
Sapat na yung salita ng Ama. At timing na timing, pagtalo ng bata, tama lang ang timing. Bumagsak na bomba at naligtas yung bata sa matinding panganib. Bakit? Sumunod sa tinig ng kanyang ama kahit hindi niya nakikita. Nagtitiwala sa kanyang ama. Nakikinig po? Amen. Nagtiwala siya sa kanyang ama. You see? Hindi natin nakita ang Diyos. Pero binigay ng Diyos sa kanyang salita. Ang kanyang tinig sa Biblia. Yes, inutusan tayong magtiwala, sumunod. Hindi natin siya nakikita, pero nakikita tayo ng Diyos. Alam ng Diyos yung ating sitwasyon. Ang tanging kailangan natin gawin ay magtiwala at sumunod sa kanyang salita. The agony of the Christ. Sabi nila, mamatay na lang kami dito sa desierto. Bad prayer request. Ano nangyari? That was exactly what they get. And naturally, the consequence of no faith. Ayaw nilang magtiwala. Kaya dun sila sa disyerto. No promised land. Pasahin niyo Hebrews. They failed to, get into the rest because of unbelief. Marami sa amin ganon. Who live and died in this desert without faith. Parang pinagkaiba. Maraming tao, ganun pa rin. We're almost done. Alas 8 pasado na. Konti na lang. May usap pa. Huh? So to close now, it is up to us to face the giants with faith and trust that God will grant us victory. Nasa atin po yung pagharap sa mga higante. Sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Doon natin makakamtan ang tagumpay. In fact, ang Diyos mabait pa rin sa Israel. At sa mga kawalang katapatan, pagdududa natin sa Panginoon, di pagsunod, mabait pa rin Panginoon sa atin. The spies had traveled through the promised land for 40 days. And so for 40 years, they would wander around the promised land. 1 year for 1 day of spying. The price of disobedience can be costly. The price of disobedience can be costly. In fact, ito pong 10 spies, ano yung pamilya na itong 10 spies, namatay agad. They were immediately struck down with death because of they caused the Jewish people to doubt God. Nakakatakot po yung mga tao na may inakay sila na tumalikod sa Diyos. Magsama-sama pa sila at ikaw dyan ang dahilan kaya tumalikod sila. Nakakatakot kung ano pwede maging kabayaran sa iyong ginawa. Yung price for sin, yung parusa, yung kabayaran sa kasalanan. Ano ginawa pala? Ang tigas sa ulo ng Israel? Payabang? Sige, let's go to the promised land. Kahit may giant, hindi na inutos ng Diyos. Pumunta pa. Nagpayabang, nagpasiklabi sa Diyos. Lalaban na kami, lalaban. Lumaban, hindi mo inutos ng Diyos. Nung inutos ng Diyos, hindi lumaban. Nung hindi inutos ng Diyos, lumaban. Ano nangyari? Talo. Bakit? Hindi ka lumaban ng Diyos na yun eh. Wala na presensya ng Diyos doon eh. At hindi ka magtatagumpay sa sarili mong lakas. Ang tagumpay dahil nandoon ang tulong at provisyon ng Panginoon. So remember, when you face a giant problem on the way to experiencing God's promises, brothers and sisters, remember who is bigger. God is always the bigger one, not your problems. Therefore, stand in faith. March forward in faith. You see?
It is important to learn to trust God and to obey God, to trust and stand on His promises. The alternative is not very attractive. In conclusion. Amen po ba? Amen. Tama lang. You will face many giants in your lifetime, brothers and sisters. You'll either face them and fight or run away. Running away will only cause aimless wandering and death. Fighting these giants with God's promises, however, will bring giant fruitfulness. The only way to face the giant problems is with faith in God's promises, in His Word. And always remember that God is bigger even in the biggest giant problem we have in this life. Amen. Walang mas lalaki at lalakas pa kaysa sa Diyos. Amen. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Tayo tayo.